Ang hiwalay na anino sa isang liblib na baryo sa gilid ng bundok sa Sierra Madre. May isang lumang bahay na matagal nang walang nakatira. Sabi ng matatanda, may iba raw na nakatira roon. Hindi tao, hindi rin hayop. Isang gabi, napadaan si Marco, isang delivery rider na inabutan ng malakas na ulan. Dahil baha na ang kalsada, napilitan siyang sumilong sa lumang bahay. Bukas ang pinto, tila may nag-ay-ay-ay. Sang gabi lang naman, bulong niya sa sarili. Sa loob amoy alikabok at kahoy na namasa ng panahon. May isang lumang salamin sa gitna ng sala. Napansin niyang kahit madilim, malinaw ang refleksyon niya rito. Ngunit may kakaiba. Habang gumagalaw siya, napansin niyang may bahagyang delay ang anino niya sa salamin. Pagod lang to, sabi niya. Iwinasiwas niya ang kamay sa salamin. Hindi agad sumunod ang anino. Ilang segundo ang lumipas bago ito gumalaw. Ngunit hindi pareho na ang galaw niya. Biglang bumagsak ang pinto sa likod niya. Nabalingon si Marco nang bumalik ang tingin niya sa salamin. Nanlamig ang buo niyang katawan, ang nasa salamin. Nakangiti, pero siya hindi. Unti-unting itinaas ng refleksyon ng kamay nito at kumuhay. Palit tayo. Hindi niya narinig ang boses, pero malinaw sa galaw ng labi nito ang mga salita. Sinubukan niyang tumakbo, pero tila mabigat ang mga paa niya sa salamin. Nakita niyang ang refleksyon niya ay papalapit, palapit ng palapit sa mismong salamin.